may nabasa pa po ako doon na pag habang baby pa, mas maganda daw kung mas habang bata pa siya, kunin na siya ni God kasi nga Uy, sayang. Magandang hapon. Kumusta? ako. Oh, buti nakauwi ka na. Po nung 27, ay nung 10 po. Oh, kumusta ang baby mo? Check up po siya nung Monday, sir. Tapos sabi po, okay na daw po yung pneumonia niya. Ah, okay. Pagka-uwi po namin, okay pa naman po. Tapos Tuesday po, may bubo na naman po siyang tapos hinantay po namin na mag-okay ba, sakaling okay po ulit. Kaso hindi po siya ulit. Nagkalak po ulit siya. Tapos pina-check up po ulit namin kanina, sir. Ah, kaninang check up kayo. Oh, sige. Okay. Kumusta si Ate Dangdang? Dang, how are you? Ay, mataba na si Ate Dangdang. Ah, very good. No? Sino yan? Si Ma'am Rochelle. Ma'am Rochelle. Okay. Hello, Ate Dangdang. Kamusta ka na? Dang. Kumusta naman si Ate Dangdang? Gumaganda na ah. Magkamukha na kayo. No? Tama yung sinabi ni Ate Laika. No? Kumusta ang pagkain mo? Okay na ho. Ano inulam mo kanina? Balatong. Balatong. Ano sahog? Bango. Bangus. Wow. Inihaw na bangus. Masarap? Opo. Yun. Kumusta naman si Ate Dangdang dito? Okay na. Okay naman. O, sige, upon Ate Laika tsaka kay Ate Dangdang. Magandang hapon po. No? At parang malungkot pa rin ang mukha ni Ate Laika. Kasi po, umuwi po kami, akala ko po okay na po lahat. Oo. Po, magiging okay na si baby. Kaso nga po, pag check up po namin ng Monday, kasi follow up check up niya po ulit. May ubo na naman po siya. Ganun talaga ang baby, no? Hindi nawawala ng ano. Tapos, Matanong ko lang, kumusta naman? Ay, kailan kayo nakauwi dito? Noong 27? nung 10 po. Ay, noong 10? Yeah po. Okay. So, kumusta naman yung mga araw na magkasama na kayo ni Ate Dangdang? Kumusta yung behavior ni Ate Dangdang? Pag uwi po namin dito nung Tuesday, pagsalubong niya po sa amin, yumakap po siya ulit agad sa amin, tapos kilala niya na po yung baby ko. Wow. Kasi nung unang punta po namin dito, ang tawag niya sa baby ko, yung pangalan po ng mama namin. Ay, ganun. So, ibig sabihin, inahanap niya yung mga taong kilala niya or nakahalubilo niya nung time na bago siya magkaroon ng problema. Pero okay yan, unti-unti maiaayos yung mind niya, no? Importante, kilala ka na niya. No? Ate Dangdang, kumusta ka? Okay na po. Okay, very good. Kumusta pag inom mo ng gamot? Okay rin po. Oh, very good. Naiinom mo. Opo. Marami ka pang gamot. Paano? Isang kwan na lang. Isang kwan na lang. Meron po. Kasi malapit na yung punta natin, 27? Oh, 27, this coming 27, no? So, loobin nawa ng Panginoon na maging okay na rin sana yung baby mo Sana. para mai-assist mo yung kapatid mo, ha? Si tatay pala, kumusta sa tatay nyo? Okay lang. Nagkakatapos lang po ng mga kawayan sa bakuran. Ay, oo, very good. Napansin ko nga, medyo lumiliwanag. Kasi isa rin yan na ni-request ko kay tatay kasi nakadagan sa bahay. Parang nakadagan din sa buhay. No? Oh. Ba't natawa si Ate Dangdang? Totoo naman eh. Diba? Yung ating tinitirhan, nadadaganan ng mga ganon, parang natakluban tayo. Parang napakahirap guminhawa. Kaya tanggalin natin yung mga pabigat. No? Okay. So, kaya kami nagpunta dito para kumustahin at saka sabihin kay Ate Dangdang yung swimming natin this coming 20. Sino kaya pwedeng sumama kay Ate Dangdang? Kasi papa na lang din po siguro para po din po sila. Makapagbakasyon din po si papa. Okay. Kasi mayroon tayong tagapanood na nagbigay ng
panggastos sa swimming. Kaya, yun, kukunin namin lahat, yung mga classmate niya, sila Ate Nida, Ate Charmaine, lahat po sila, tsaka yung mga nandoon. No? Gusto mo, Ate Dang, mag-swimming tayo? Opo. Magpapalitsyon tayo. Gusto mo ba yan, litsyon baboy? Opo. Na-miss ka ni Mami Rochelle. Ano sabihin mo kay Mami Rochelle? Miss kita, Ate Dang. Kumusta ka na? Tumaba na siya, guys, mga kababayan, mga kabaranggayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ito po yung ganap sitwasyon ngayon kay Ate Dangdang. At salamat sa Panginoon kasi nakauwi na rin si Ate Laika kasama yung kanyang baby. Yung baby mo nasa likod. Nasa likod. Sino nag-alaga? Yung kapatid ko pong pangalan. Buti nandito yung kapatid mo. Nagbakasyon po sila nung mahal na araw po. Oo, tapos nandito rin sila. Kailan balik nila? Itong bago pong magpasukan. Bago magpason. Buti naman at nandito kayo magkakapatid. Gusto din po kasi nilang kamustahin si Ate Charmaine. Ay, salamat naman. Tida. Tama yun, para may magpaligo. Kumusta naman pagligo ni Dangdang? Naliligo naman na po. Naliligo na siya mag-isa? Opo. Okay. Kumusta yung mga anak mo, Ate Dangdang? Okay na ho. Oo, naalagaan mo na sila? Opo. Wow, very good. Anong ginagawa mong pag-aalaga sa kanila? Sinusubuan. Sinusubuan. Galing. Pinapaliguan mo rin sila? Kumusta naman ang pakiramdam ni Ate Dangdang ngayon? Okay na ho. Ganda ni Ate Dangdang. Sino nagbigay ng hikaw mo? Ha? Yung bunso po niya, ay yung pangalawa niya pong anak. Ay, yung pangalawa niyang anak. Binigyan ka ng anak mo. Wow. So, kilala na rin niya yung mga anak niya. Yun po yung napakasaya po namin kasi nga po. Yung panganay niya pong anak, kilala niya na po. Kasi nung umpisa pong punta nila dito, hindi niya kilala yung mga anak niya. Tapos nung una po, yung mga anak niya po, iba yung pangalan. Ngayon po, yung Crystal, yung panganay po, alam niya na po kung sino siya. Tapos, kaya nga lang po, ang gusto niya, palitan na din po yung pangalan niya ng Jenna. Kasi nga daw po, ayaw niya na din po nung Crystal. Oo. Tas, Parang gusto mong palitan pangalan lahat, ah. Si tatay mo, kung papalitan natin ang pangalan ng tatay mo, ano ipapalit natin? Ha? Gusto mo palitan din ang pangalan ng tatay mo? Huwag mo nang palitan. Swerte na yun. Ha? Ano ba pangalan ng tatay mo, Ate Dangdang? Rodolfo. Rodolfo. Tama ba? Tatay Rodolfo. O, di ba? At least hindi niya nakalimutan si Tatay Rodolfo. Ever since. Hindi po. Iba talaga pagka ang tao mapagmahal sa kapwa-tao, mapagmahal talaga. Si siya talagang hindi niya nakalimutan. Kahit po nung hindi pa siya okay, nandito po siya. Siya lang po yung hindi nakakalimutan ni Ate Si Dang. tatay lang. Malapit na kayong maging magkamukha, konti na lang. No? Sana humaba na yung hair ni ano. Ayun nga po yung inaantay niya. No? Gusto niya na rin humaba. Kaya ayusin mo na yung sarili mo, Ate Dang, para hindi ka na nila kalbuhin, ha? Kasi kinalbo yan pagdating doon sa bahay pagamutan. Nire-razor. Hanggang sa humaba ang buhok. Pero maganda naman, no? Itim na itim. Pinapawisan si Ate Dangdang. Diba, puting-puti talaga, oh. No? Tisay. No? Ate Dang, maraming nanonood sa'yo, maraming nagmamahal sa'yo. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Ate Dang? Okay. Pag natulog, katabi niya yung mga anak niya. Opo, dito po sila lahat. Oh, very good. Okay. So, Ate Laika, isang reason, bakit kami nagpunta dito, pahiram yung libro. Wait, yung tinapay pala. May tinapay kaming dala para sa mga anak ni Ate, Ay, inupuan ni Tax. Hindi. Ate Dangdang, para sa mga anak mo, para sa'yo, salamat daw. Para kay Ate Laika. Sinsya ka na, yan lang muna, ha? Diba? Kasi
Magkikita-kita naman kasi tayo this coming 20. This coming Monday na po yun, no? Okay? So, yan. Sausaw mo na lang sa sa milk, no? May milk pa ba si Ate Dangdang? Meron pa. Meron pa. May pera pa si Ate Dangdang. Marami. Ha? Sana all, maraming pera. Bigyan mo rin ako. Ha? Bigyan mo rin ako, Ate Dang. Iyon. So, Ate Laika, nakita namin yung pagpupursige mo, sitwasyon kalagayan mo. Kaya, yon, may mga taong naawa sa'yo. Maraming salamat. Sana malagpasan mo itong problema na to. Bagamat gaya ng sinabi ko, hindi pa nga tayo natatapos sa kapatid mo. Pero thanks to God kasi unti-unti nagiging magaling na. At ito na naman yung anak mo. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang tayo, ano? Meron kaming meron kaming tulong para sa'yo. Bibilangin ko lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,000. Thank you so much po sa mga tumulong sa baby ko. Thank you so much Hawakan mo. po. Hindi ko po alam kung paano po ako magpapasalamat sa inyo. Kasi sobrang laking tulong po nito talaga. Ano yan, Ate Laika, kasi mula nung yun. So yun mga kababayan, mga kabarangay, no? Sa mga bago pa lang sa aming channel, si Ate Laika po, siya po yung unang-una sa mga hindi nakapanood, although nasabi ko na to, si Ate Laika, kapatid ni Ate Dangdang. Siya po yung nag-message sa Team Daddy Frankie para ilapit sa Team Daddy Frankie si Ate Dangdang. At nung nakilala namin siya, eto, may problema ang kanyang anak. Kaya nung unang meet namin ni Ate Laika, nalaman ko yung sitwasyon, kalagayan ng kanyang baby, ay in-upload din natin at nabigyan din natin siya ng tulong pinansyal hanggang sa pinuntahan namin siya sa ospital. At ito po mga kababayan, sa pamamagitan po ng pag-upload at pag-share ninyo ng mga videos nyo, may mga taong nag-message sa akin, nagpadala through money padala. Kaya naman masaya po ako na ihatid itong tulong pinansyal para kay Ate Laika. So Ate Laika, basahin ko lang po yung mga nagpadala sa'yo. Si Ma'am Teresita Gonsalvo, nagbigay po siya ng 500 pesos. Para po ito kay Laika, kaunting tulong para sa baby niya. At galing naman kay Kuya Jane and, ano tama to? Jane ng Qatar. Kuya Jane ng Qatar. Nagbigay po siya ng 1,000 para po sa baby ng kapatid ni Ate Dangdang. Ayan. Kay Perla Lagak Bermiodes, nagbigay po siya ng 5,000 para kay Laika. Kay Jassy Jazz, nagbigay po siya ng 7,000 para kay Laika. Yan. Dennis Balesteros, bigay po siya ng 5,000 para po sa anak ni Ate Laika. From Arizona, sa anak po ni Ate Laika, 3,515. Ayan. At ito naman, from LA, hindi po siya nagpapabanggit ng name. Para po ito sa anak ni Ate Laika. Ito po ang kanyang minsa. Hello po, Daddy Frankie. Magandang umaga po, Daddy Frankie. Nagpadala po ako ng 20,000 para po sa baby ng kapatid ni Ate Dangdang.
Nanay din po kasi ako, kaya nararamdaman ko po ang hinagpis ng isang ina. Pakibigay na lang po sa nanay ng baby. Naway makatulong po kahit papano ang kaunting tulong ko po. Pakiusap na lang po na wag ninyong babanggitin ang pangalan ko. Salamat po. Mabuhay po kayo at sana po ay maging malakas ang pangangatawan ninyo at ganun din sa inyong team. God bless po. Yan po ay hindi nagpapabanggit pero pagkakatanda ko, ayan, taga dyan lang din sila sa palipaligid, no? Kay Bonita, OFW from Hong Kong, nagbigay din siya ng 2,000. Kagabi lang to dumating, no? So, yung from LA, 20,000. Ang kabuuan niyan is 44,000 and 15 pesos. Asan na yung 15 pesos, kuya? Ayun. Yan. Ano masasabi ni Ate Laika? Alam mo, Ate Laika, kaya natin nabuo yung 44,000. Nakita nila sitwasyon ni baby. Kaya talagang natouch sila, lalong-lalo na yung nagbigay ng 20,000 para sa anak mo, para sa baby mo. Kaya ipag-pray mo na sana malagpasan ng anak mo. Nanay din sila, alam nilang pinagdadaanan mo, kaya talagang maraming naawa. No? So, ano masasabi ni Ate Laika? Sobrang maraming salamat po sa mga nagbigay ng tulong para sa baby ko po. Wala man po akong maibigay na kapalit para po dito sa binigay nyo. Si God na lang po yung bahalang magbigay sa inyo noon. Kasi kung sa financial po kasi wala po talaga kami. Salamat po sa mga, nagbasa din po kasi ako ng mga comments doon sa post. Madaming nag-comment na about praying. Kaya thank you so much po sa mga nagdadasal po para sa baby ko. Sa paggaling po ng baby ko. Madami din po kasi akong nabasa doon na habang baby pa daw po siya, magamot. Pero mas madami daw po kasi talagang pag ganoon yung sakit. Mas labas-pasok po sa hospital. Maraming pagdadaanan. Oo. Tapos may nabasa pa po ako doon na pag habang baby pa, mas maganda daw kung mas habang bata pa siya, kunin na siya ni God kasi nga mas labas-masok lang siya sa hospital. Ang sakit po sa akin nun nakita ay mabasa. Tapos sabi po kasi doon, mas okay daw po na bata pa siya, kunin na siya ni God kasi nga mas mahirapan siya kasi malalaki man siya. Kung lalaki man siya, kukunin din kasi daw siya. Kasi gusto kong magtiwala kay God na kaya ng baby ko kasi lumalaban po siya. Opo. Wag natin pangunahan si God. Magtiwala tayo kay God, ha? Huwag kang maniwala dun sa comment na yun. Nasa hospital po ako nun. Nung nabasa mo. Ayokong umiyak sa harapan ng baby ko kasi nga po para yun hindi po niya makita. Para malakas lang yun makikita niya. Opo. Kasi kahit po may mga masakit na sa kanya, ngumingiti pa din po siya eh. Nakikipag-usap-usap pa din po siya sa amin. Meron pa nga po yung, dapat po uwi na po kami nung pang 7 days po niya kasi 7 days lang po ang antibiotic niya. Uuwi na po dapat kami noon. Kaso nga po, alas 3 ng madaling araw po noon, parang naglaro pa po kami, tapos biglang pagka tanghali po, nilalagnat na pala siya kasi akala ko po nung una may naramdaman na po namin na mainit siya pero hindi po namin na kasi chinek naman po siya nung temperature na parang barel na 36.4 naman po siya noon. Akala ko po init lang talaga ng room na namin kasi mainit po talaga. Kasi nung pagkaano po namin kasi hindi na ako mapakali. Umiram na po, pinahiram ko na po ng temperature yung asawa ko po para yung iniipit na po sa kiligili para sure. Pagkaipit po namin, umaabot man po ng 38.6. Tapos, banlas kami ng banlas sa kanya.
Tapos sinabi po namin, tinurukan naman po siya ng paracetamol. Nung tinurukan na po siya ng paracetamol, mas naging okay siya. Tapos kada wala ng effect yung paracetamol, ganun. Hindi naman po siya pala iyak. Kaso nga lang yung kinagabihan po, hindi ko na po pinaano ko po yung asawa ko, pinabili ko po sa labas ng cold fever. Tapos, habang nasa labas po siya, tapos siya iyak ng iyak sa akin. Buhat-buhat ko po siya. Pagkano namin, yung lagnat niya umabot na ng 39.4. Tapos po nung nandun po kami, naano ko pa siya kasi hiniram ko na po lahat, pati yung oximeter na ginagamit para sa oxygen niya. Yung oxygen niya po umabot ng 86 to 84. Tapos nung tinakbo ko po siya sa kasi ang normal lang daw po nun hanggang 94 to 95. Tinakbo ko po siya sa nurse station. Yung kamay niya po gumanon na. Napaypay na po yung kamay niya nung tinakbo ko siya sa nurse station. Tapos pagkapunta ko po doon, bigla siyang umiyak. Tapos nung sabi, in-oxygen po siya agad. Tinurukan po ng paracetamol. Tapos nakita ko po yung doktor na lumabas. Yung tinawag ko po agad. Sabi ko, tawagin mo yung doktor sa asawa ko. Kasi nga po, yung baby ko, wala nang lakas. Oo. Nung tinawag po namin yun, inasikaso po namin, naging okay naman po siya. Tapos kinaumagahan po noon, mas naging relax na po siya nung na-oxygen siya. Kaso nga lang po yung oxygen, tinatanggal niya kasi nga po, nairita po siguro siya. Tapos nung kinaumagahan, awa ng Diyos, naging okay na po siya. Laban lang ha. Huwag mo intindihin yung mga hindi magandang comment. Ang intindihin mo, yung pamilya mo, yung mga taong nagpadala sa'yo, yung mga taong nagmamahal sa'yo. Walang sino man pwedeng magdikta sa atin, kundi si God lamang, no? Laban nga lang. Alam mo, maraming humahanga sa'yo sa tatag mo, sa tibay mo. Kaya wag kang magpapatalo, ha? Inaasahan mo ba na may matatanggap kang tulong galing sa ating mga kababayan? Akala ko po talaga prayers yung mas malakas na pero nung napanood ko po yung sarili kong video, parang pag ina ka talaga, mararamdaman mo siya. Yes. Pag magulang ka, Opo. walang hindi gagawin ng ina para sa anak. No? Laban lang tayo. Ay, kakaiyak naman to si Laita. Diyos ko po. No? Laban lang. Maraming sumusuporta sa inyo ni Ate Dangdang. Maraming nagmamahal sa'yo. Sadyang may kanya-kanyang kapalaran lang tayo. Oo. Kumusta naman ang asawa mo? Nasaan siya? Nung pagkatapos po ng check-up namin nung Monday, bumalik na po siya agad kasi kailangan po nila ng tao. Kasi nga po, rush na po doon sa ginagawa nila. Kaya bumalik na din po siya. Sige lang, basta laban lang. Hanggat kaya ng Team Daddy Frankie, andito lang kami, ha? Mag-text ka lang lagi. Ka-chat mo si Kuya Chano, ha? Okay. Ate Dangdang, okay ka lang? Naintindihan mo yung nangyari sa pamangkin mo? Yung baby? Ipag-pray natin. Sana gumaling na siya, no? Kasama ko po siya sa check-up namin kanina. Sinama mo siya? Opo. Kumusta naman pagsama nyo? Siya po yung nagdadala ng gamit ng baby ko. Ay, wow. Madami nga pong nagtatanong sa amin kung ikaw yung nasa Daddy Frankie. Ikaw si Charmaine. Oo. Lahat po nung nakakita sa kanya, kinamusta po siya. Oo. Walang imposible kay God, na? Bago ako dumating dito, first time kong makilala si Ate Charmaine, talagang kung iisipin mo, napakahirap. Ay. Pero kami po ay nagtitiwala lang din sa Panginoon. Pero tignan mo nangyari. No? Kaya ikaw, mas lalo na ikaw, para sa anak mo, labanan mo pa. Isipin mo na lang kung hindi ka kilala ng mga tao pero napakalaking tulong pinadala nila sa'yo. Dahil po yan sa power ng ating